We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Imata sa Ilonggo OFW ang ginaaligar missing sa Israel nagahinyo sa gobyerno nga makipagnegosiyar sa Hamas. PBBM nagpasiguro nga padasigo na pagpauli sa bangkay sang migrantes sa OFW nga napatay sa Israel. Kahimtangan sa mga persons deprived of liberty sa mga jail facilities sa Western Visayas, tutukan ta sa spotlight. Hi there mga puso bugtaw na good morning, good morning, good morning! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Miyerkules, October 18, 2023. Ibalong ta na mga nagapauna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Dasig sang inadlaw, ako naman yung kapuso Iran Priatos, live na live gikan diri sa GMA Bahol Station. Sa bungagad dala sa gapon namon ng mga dalag ko nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Para sa ato nagapanguna nga balita, mga puso pamilya sang OFW nga taga Maasin sa Iloilo nga ginaaligar ginabdak sang grupo nga Hamas sa pungsod Israel nagapanawagan sang bulig. Maasin LGU nagpakig-angot na sa embahada sang Israel diri sa pungsod. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Nagapanawagan sa gobyerno ang pamilya ni Grace Prodigo Cabrera, ang Ilongga OFW nga ginaaligar isa sa mga ginabdak sang grupo nga Hamas sa Israel nga buligan ang mga OFW nga naipit sa kinagamo sa amo nga pungsod. Mabagat sa daga. Ang ginaano ko lang ang mother ko. Siyempre, iba't nanay tanamo. Hindi na kaya lang ni nanay. Lagayan na naman. Prayer lang. Tapos hindi marapagtaon ni Lord ka natin kung hindi natin kaya. Suno kay May, ginpahibalo sila sang iya manghod nga si Mary June nga yara man sa Israel nga ginhostage sang grupo nga Hamas si Grace, 44 anyos kag tumandok sa barangay Burak, Maasin, Iloilo. Masobra na ini 4 ka tuig nga caregiver sa Israel. October 7 sang ginsulod sang Hamas ang balay nga ginaobrahan ni Grace sa Kibbutz Be'eri. Ginapahayag nga nakuha sang grupo si Grace apang nakaluwas naman ang iya employer. Ginsulod man ang balay nga ginaobrahan ni Mary June sa Kibbutz apang nakaluwas ini. Gusto ko lang mag-apila lang dad ako nga. Hindi lang balak kita maghilat kung kang result. Gusto ko dad nga, siyempre ang presidente natin mag-apila man sa mga Hamas nga. Hindi lang dapat tandagan ang mga Pinoy. Kaya siyempre wala matanati labot ka rin naipit latanda ka sa conflict ang Israel kag ang Palestinian. Ginpahayag naman sang Maasin LGU nga nakig-angot na sila sa embahada sang Israel agud makumpirma ang status ni Grace. Nag-coordinate kita sa makilala naton kung to validate nga ginkuha naton ngalan niya sa embahada dito, may mga friends magkita kag it was confirmed that ang ngalan niya didto gid sa listing nga nadala sang nga hostages sa mga Hamas. Oo. So amo na ang subong I instructed my piso kag DSWD to coordinate with the regional office diri sang OWA kag DFA. Sa piyak sinigin pahayag sang OWA Region 6 nga hindi pa sila makahatag sang official statement angot sa ginapahayag missing nga OFW bangod padayon pang pagkuha nila sang dugang nga impormasyon. May 62 na ka mga OFW nga nalista ang Maasin LGU nga nagatrabaho sa Israel. Padayon ang pagpakigangot sang LGU sa ila kag sa ila pamilya agud masiguro ang ila kahimtangan. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.
Kag sa kaangot nga balita, ginpasalig naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga parisigon sini ang pagpapauli sa bangkay ni Loretta Alacre ang Negrense OFW nga napatay sa pagpangatake sa grupong Hamas sa Israel. Ini ang ginkompirmar mismo sa Presidential Communications Operations Office. Ang naistorya sa Presidente ang utod ni Loretta nga na-base man o kung nabase naman sa Kuwait nga si Eileen. Nagapangayo masambuli sa Eileen nga ini ang makapauli man sa ilang lugar sa Cadiz City, Negros Occidental. Naghatag naman sa bulig pinansyal ang pamilya o kung naghatag bulig pinansyal sa pamilya ang pila ka mga ahensya sa gobyernong kasubong ang Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration. Wala pa sang petsa na ginhatag ang OWA kung saan posible biyahe ang bangkay sa Negrense OFW apang ang LGU ginahitso ng preparasyon sa pag-abot sa bangkay kaghaya ni Loretta sa Balay Sine. We will also provide the food necessary or needed sa mga kaibigan and friends and whoever would like to attend on the wake ni Loretta. Gintalakay sang COMELEC kag iban pagid nga ahensya sang gobyerno ang vote buying kag vote selling sa idalom sang pagtukod sa Kontrabigay Committee. Sa bagong nga resolusyon sang COMELEC, hindi na pwede ang house-to-house campaigning. Hindi naman pwede ang paggamit kag pagpanagtag sang campaign materials nga may balor kangay nilang sang mga ballpen, tumbler o kung paghatag sang pagkaon bangod makabig nga ini nga vote buying. Ginahinyo man sang COMELEC ang mga botante nga mangisog sa pag-report sang mga kandidato nga nagapamakal sang ilaboto. Sa record sang COMELEC sa syudad kag probinsya sang Iloilo, wala pa inis ang may nabaton nga reklamo kaangot sa vote buying. Nilantaw sang lapas pulis nga hindi magdubo sa duwa ka tawo ang nagpatay sa tricycle driver nga si Ronnie Suficiencia. Tumandok sang barangay MacArthur Lapas nga nasapuan sa barangay Banuyaw sa amuman nga distrito. Posible man kuno nakilala sini ang mga nagpatay sa iya. Nasapuan ang bangkay ni Ronnie nga alas 9 kahapon sang aga. Alas 6 pa lang kuno sang aga sang nagbiyahe na inis ang tricycle. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, ginalantaw nga ginlampusan ang biktima bangon sa bato kag kahoy nga na-recover sa lugar. Apang hindi pa matulid kung ano ang motibo sa krimen. Ang mga himata sini, ang nagapati naman niya ginhold up ang biktima. Siyempre, yung kabakal sa mga ala, siyempre, basiin ko. Ang sa kulintas, yun na balaw, bisan ako may kulintas naman sa mga dako. Mga milig siya sa mga lasya. Ito yung naglahin siya, hindi man siguro kinanlang naman dala ka pero may singin mo nga mga valuables. Kag siya pa, kung balaan mo nga dito ka makanto, masunod ka kung hindi mo kilala or may kwan ka sa tao na nag-upod sa mo makanto dito. Wow, shabu pa more sa maskara. Mga puso, nagabugat sang 3 kilo kag 20 gramo. Ang ukon kag ginabulubanta nagabalor sang 20.5 million pesos ang suspected siya bunga na recover. Sang gintigong mga pwersa sang nagkalailaing units sang kapulisan sa operasyon ginpatigayon sa bahin sa Procneption, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City kahapon sang hapon. Aresado man ang ginatulo nagahupot sini nga si Alestata, 32 anyos, kay residente sang amuman nga lugar. Pagpati sang otoridad, ang illegal nga droga ang tuyong ang igabrigya sa tiod sang highlights sang Masira Festival sa weekend. Si Alestata na preso na sang 2002 sa kaso. Kaangot man sa illegal nga droga, kag sa nagligan nga tuig lang ini nakagwa. Mga kapuso, manami nga panahon ang magasugata sa madamo sa aton subong aga pero maghanda sa posible kapag ulan karon sa hapon o kun sa gabi. Base ini sa rainfall forecast ang Metro Weather, pila lang kabahin sang Antique kag Negros Occidental ang posible tupan sang ulan subong adlaw. Manubo man ang tsansa sang pag-ulan sa nabilin nga parte sang Western Visayas. Suno sa pag-asa mga local thunderstorm ang lauman sa malapad nga bahin sang pungsod subong adlaw. Samtang nag-apekto naman ang northeasterly surface wind flow sa northern Luzon. Excited na ang Barda fans sa latest post sa Sparkle GMA Center kung sa rin makitaan nga on travel ang maging sino ka man stars Barbie Forteza kag David Licauco. Ang clue sa fans, may special project ang Barda.
Malantaw na sa masobra 200 ka magasinihan nationwide, umpisa sa buong adlaw ang 5 breakups na romance na ginabidahan ni Alden Richards kag Julia Montes sa direksyon ni Irene Villamor. Magalibot ang istorya kay Lance kag Justine, ang couple nga nakilalahay sa Singapore. Ano ba lang mga pwede nila masakripisyo sa ngalan sang love? Ina ang lantawon ta mga kapuso. Gin-reveal ni Bea Alonzo ang aksidente sininga natampa for real ang iya co-star sa Love Before Sunrise si Dennis Trillo. Aminado ini nga tuman kapaskog sang tampa bangod na dalagi dinhi sa emotional nga scenes nila sa series. Nagsorry man ang actress sa iya co-star. Oh, this is your sign, mga puso. Ang GMA Network ang nagapangita sa aplikante para sa mga bakante ng posisyon. Sa mga interesado, pwede magpadala sa application letter sa careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Agosto sang nagligad nga tuig 2022 sang nagpatigayon sang hublag protesta ang ginamulubantay sa kagatos ka persons deprived of liberty sa Iloilo District Jail sa Pototan, Iloilo. Isa sa ila mga isyu ang hindi maayo nga pagkaon. Ini nga isyu ang isa lang sa mga pagpanghanggat na ginapangatubang sang BJMP sa ila tinutuyo nga mareporma ang mga PDL. Sa pagsaulog sa National Correctional Consciousness Week, paano ba na ginahikot sa ahensya ang ila katungdanan? Hini ang tutukan ta subong nga aga sang Spotlight. Makapuso kaangot sa selebrasyon sang National Correctional Consciousness Week, makaupod ta para ini ang istoryahan sa Jail Chief Inspector Attorney Mark Malabor, Chief sang Legal Service Section kag sang Community Relations Service Section. Subong man si Jail Senior Inspector Dr. Arnold Nacionales, Chief naman sang Welfare and Development Division sang BJMP Regional Office 6. Sirs, good morning. Kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Yes sir, good morning gid. Thank you very much for this opportunity. May nga sa tanan, thank you gid sa pag-invite sa amon diri. Okay. Sir, ano ang purpose kung nga na-observe naton ang National Correctional Consciousness Week? No? Para sa ibalo no, sa aton nga tumalanaw, ang National Correctional Consciousness Week no kun nakoko no, so ginaselebrar nato ini kada tuig no, every last week of October. This is pursuant to the Presidential Proclamation number 551 series of 1995 which signed no by the former President Fidel Ramos no. This is also in accord with the sa obligasyon sang state no nga matagaan importansya ang dignidad sang kada tawo kag magarantiya no ang mahatag ng pagrespeto sa ila kinamataro. Kag agud no nga maagom naton ang pagbago sa mga PDL, tuig-tuig naton nga gina-celebrar ang National Correctional Consciousness Week o kun nakuko sa may mga masunod nga tinutuyo no. So una naton nga tinutuyo diri ini nga pagpanami o kun pagpasangkad o kun pagimprobar sang mga programa para sa pagbago sa aton nga mga PDL. No, kag ikaduha diri nato nga tinutuyo inang padayon nga pag-create sang awareness nga may tinutuyo nga makakuha no sang public participation para sa resocialization kag reintegration sa aton nga mga persons deprived of liberty or PDL, mga probationers and
parolees, no, as the productive and law-abiding citizens. Kagay katatlo naton nga tinutuyo sining nakuko amo ang makakuha sa publiko sang suporta, pag-intindi kag simpatiya sa aton nga mga PDL nga yara subong sa kustodiya sang BGMP. At the same time, those nga mga accused nga or convicted PDL nga under probation or parolees, no, para later on we become a productive and law-abiding citizens. Kag last and foremost, no, of course dugang pada is to give emphasis also sa public acceptance sa aton nga mga PDL once they will be released sa aton nga sa community. And of course, ipatagaan pagid emphasis ang importante sang well-being and at the same time ang support sang pamilya, which is a very important role nga mahatag para sa pagbago sa aton nga mga PDL. Of course, ang last na mga tinutuyo sa sining Nakoko Week, no, sa last week of October is para man at the same time matagaan sang nagakaigo nga recognition ang aton nga mga jail officers, correctional officers, probation officers, and the different volunteer groups or individuals who has always been playing an vital, an important role para sa paghatag or providing the necessary needs and services, no, in reforming, rehabilitating, and transforming our PDL into a normal and productive citizens of our country, sir. Sir, in the past, ako gani mismo nag-cover sa ini nga balita. No, mayara instance nga ang mga PDL naton daw hindi kontento sa pila ka mga serbisyo nga ginahatag naton sa ila dito sa sulod sa jail facility. Especially dito sa may Banwas ang Pototan. Madamo sa mga PDL ang nagupod sa hublag protesta. Kag isa sa ila problema amo ang pagkaon. Subong sir, paano ni gina-address sa BJMP ang concern sa mga PDL? So, no, in so far, no, sa mga in the issue on sa pagkaon sa PDL, just for the information lang sa aton nga public, the BGMP now has a budget for sa kada PDL just for only 70 pesos per day. So the BGMP nagatinghua gid nga despite of that very limited nga budget which is 70 pesos, we ensure nga through our jail warden, no, with the oversight committee man sa regional office, na ensure namon nga amon nga mga PDL under our custody nga makakaon gid sila 3 times a day with this breakfast, lunch, dinner. Although masiling naton not sufficient, but on our part we really try hard, no, nga ma-provide gid naton ang necessary meals sa aton PDL. And at the same time we tap also the help of our farmers wherein maka-directly kami purchase kag in a lesser price also. And we accept the fact also that gamahal na giman ang balaklon tanan, so that is 70 pesos. Although makakaon sila, but we do not so much, not enough kid. No? However, we are very thankful, of course, especially sa aton nga mga service providers and also the other agencies, also the local government units who have been continuously nagpadayon nga nagasuporta sa BGMP sa paghatag sa nagakaigo nga budget in addition or in support para sa pagkaon sa aton nga mga persons deprived of liberties. At least, sir, no, subong makita naton nga gina-address na gid man naton ang concern sa mga PDL. Sir, may ara man kita mga maayo nga projects sa BGMP, no, isa dira ang gardening sa mga PDL, kag diri sa Iloilo City naman ang parole making amo nang gapatahom sang syudad naton kon Christmas season. Sir, paano ta ini gina-sustain? Actually, ang gardening sa jail dugay na gid man ni siya, nobra naton para sa aton ini nga mga PDL nga may kuhaan sang pagkaon. Ang sobra ginabaligya nila ina sa amon dalaw, sa ila dalaw, at the same time nabaligya man nila sa market. At the same time makakita sila. In accordance man na sa program sang DILG nga ang tawag namon niya halina't magtanim ng gulay at prutas or hapag program para ma-sustain ina nila. At the same time matudluan na aton mga preso na magtanom kag mag-consume sang ilang nga ginang tanom dira. Ang sa parol naman actually hindi lang kita na diri sa city ang gaamo sina siya. May ara may na sa Bacolod City sa dako ang nabulig sang LGU
sa ila sina dako gidla. So gapasalamat gid na kami sa local government nga ginatagan nila na sang project ang aton mga PDL para bisan gamay lang makakita man sila kag makabulig sa ila pamilya. Ano na every year gina sila sa lalo na sa ungka. Kag tanan naton ding mga LGU nga may jail facility kita. Wow, okay. At least makita anta sir nga may other outlet man gali ang ato ni mga PDL no. Yes para sir. iban sila gapagwa sang stress through gardening siguro no. Kag kabay pa nga ma-sustain din nato na ining mga activities. Yes sir, yes sir. Sir, syempre sa mga viewers naton subong may ara siguro pila sa ila nga may mga himata nga PDL. Ano ang mensahe naton sa ila in terms of safety and welfare sang aton nga mga PDL? Sa bag-o namon nga nga through sa amon bag-o nga regional director kay Jail Chief Superintendent Simeon Isdolo Jr. Gapangita na ang amon regional director sa mga bag-o nga programa para sa ikaayos ang amon mga PDL. So namon ang mga pamilya nila nga sagwa nga hindi sila sagi ka worry sang ilang mata sa sulod kay ginatinguan gina namon itaan sa mga alternative programs para sa ila. Kag ang ginapangayolan namon nga suporta sa ila himata nga dalawon nila kay dako gid na mabulig sang ila himata sa pagbag-o nila sa sulod kung gasuporta gid sila. Muna na. Sir, may madugang kita? Sir, kagadugang man no, sa mensahe ni Sir Nacionales. Akon lang ipalabot no, sa publiko, especially sa aton nga mga ukaupod nga may ara himata no, nga ara supong sa BGMP. Rest assured po nga ang inyo nga himata nga ara sa BGMP are well taken care of sa aton nga mga jail officers. Kag ang mga nagakasari-sari nga mga programa kag benepisyo nga para sa ila, rest assured nga ihatag gid sa ila tanan without preference or without any discrimination. So whatsoever nga benepisyo nga or programs nga pwede na mahatag, wala sang discrimination or wala sang preference, ihatag namon tanan. Kag amo na siya in behalf sang amon nga regional director no, Jail Chief Superintendent Simeon S. Dulo Jr. Nagapangabay gid kami sa to mga himata nga sa ginambal ni Sir Nacionales kagina nga kung pwede no naton makadtuan ang aton nga mga himata sa jail facility kay dako gid nga bulig para sa ila welfare at the same time well-being. So rest assured po as again your relatives or families nga sa amon pagkakustudiya buligan gid namon kamo nga agud ipreparar sila sa later on kag hindi gid malikawan magabalik sila sa community kag sa inyong pamilya nga mangin isa ka maayo nga tawo, mangin maayo nga tatay, nanay, utod kag pamilya para sa inyo. So buligan ninyo kami para at least malabot naton ini nga handom para sa aton nga mga pamilya nga ara subong sa sulod sang prisuan. Mayong aga. Okay, sir. Ang aton mga PDL sir nakahimo ni sila sang sala muna ang penalty bali nila ang mahunong sa aton mga jail facility pero may ara man sila kinamatarong. Gani madamo gid salamat sirs sa inyo oras nga ginhatag diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, it's time to have some fun. Kag makifesta, iset ang inyo alarm. Kag maki-TikTok clock na sa inyo paborito nga tiktropa. Nga sanday Kuya Kim Atienza, Mamang Pokey, kag Jason Gainsa sa selebrasyon sa Bacolod City's Mascara Festival 2023. Ini ang ipatigayon sa October 22, Domingo, alas 8 sa gabi sa Bacolod City Public Plaza. Antes siniupdan man ang abot kamay na pangarap cast nga sanday Jillian Ward, Ken Shan, kag Jeff Moses sa Kapuso Mall Show buwas October 19 alas 5 sa hapon sa Ayala Mall's Capital Central sa Bacolod City. Mga kapuso, kita-kis po tayo dyan sa Bacolod City Mascara Festival sa Ayala Mall's Capital Central. October 19 po yan. Kasama ko po si Ken Chan at si Jeff Moses. See you there! Hello mga kapuso, this is Ken Chan at magkita-kita po tayo dyan sa Bacolod sa Ayala Mall's Capital Central on October 19. Kasama ko po dito si Doc Annalyn Santos, si Jillian Ward, and si Jeff Moses. Sana po magsama-sama tayo, magkakantahan tayo, magsasayawan tayo, and we hope to see you there mga kapuso. Mag-ingat po and see you there.
Magtuon kag mag-angkon sang income sa kawayan sa pagbulig sa mga eksperto kag ini ang pinaagi sa 23rd Bamboo Training Seminar nga ipatigayon sa Antipolo City sa palabuton nga Sabado, October 21. Ang kawayan ang isa sa pinakamapuslanon nga tanom sa aton palibot. Ini ang sabat sa mga kinahanglanon sang tawo pareho na lang sa pagkaon, panapton kag ilistaran. Sa karon isa man ini sa ginagamit nga construction material sa pagpatindog sang balay, payag kag iban pa. Madasi gini nga magtubo kag kun ma-harvest na gani mas madamo pagid. Nagapugong man ini sa soil erosion gani pwede ini nga mapahagan-hagan ang kalamidad kag maluwas ini pwede man ini magamit sa landscaping. Ini ang may kapasidad man nga mapagsuyo sang carbon dioxide sang 400 times kag nagaproducer man sang oxygen nga may 35% nga kadamuon sang mga kahoy sa kagulangan. John, mga puso, wala na sa pinakamanaming nga sitwasyon sang sa kahilwayan nga aton gina-eksperyensya. Apang tandaan tagid permi nga may limitasyon sa mga pwede naton himuon. Insyakto na Adrian, sinugani sa American preacher nga si Peter Marshall. May we think of freedom not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Samtang libre kita nga makahimo sang aton kagustuhan panumdumon tagid nga hindi magtapak sa kinamatarong man sang ibana. Mga puso, 6 to 8 days ago na lang, Pasko na, madamong ginasalamat sa pagtutok sa among diri sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami hilin Lunes, tub Biyernes. May mo ninyo malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kago naman yung kapuso ilin Priatos, bugo sa puwersa para sa mas lakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa Pungsod. Good morning!